Kaya ngayon sa darating na Pasko, ito na yung pinaka-the best na pangregalo nyo sa mami nyo. At ngayon nga, magluluto tayo gamit ang ating pressure cooker. Kunti lang yung lulutuin ko kasi dalawa lang naman kami kakain. Takpan lang natin to at ilak natin yung gilid niya. Isa din pala sa nagustuhan ko dito guys, kahit lakasan mo pa yung apoy mo dito, hindi nawawala yung kulay niya sa ilalim. Ang tinutukoy ko dyan yung kulay green niya. At ayan na nga, kumulo na siya at bubuksan na natin kasi pagtitimplahan natin. Nagulat lang ako dito kasi kapag nagluluto ka naman ng baboy talaga, merong something na lalabas siya pero ito wala. Yung tinatanggal kapag kumukulo na yung baboy. At syempre katapos ng pagtimpla, hindi mawawala yung tikiman dito. Pagkatapos nating timplahan, takpan natin at pakuluin lang natin ulit. Hindi ko na rin pala napakita sa inyo yung paglagay ko ng patatas ito. Pero syempre, titikman natin ulit kung masarap yung luto natin. At dahil tama na yung lasa niya at ayan ilagay na natin yung ating gulay. So dahil gulay naman nilalagay natin, pakuluan lang natin siya ng kaunti. Ito pala dito guys, nilakasan ko yung apoy kasi mahina pala yung nalagay ko kanina. Saglit lang natin to pinakuluan at lalagay na natin yung tangkay ng gulay natin. At dahil nga naka-pressure cooker tayo, ang bilis na natin makaluto ng karne natin dito guys. Iba talaga nga pag pressure cooker ang ginamit natin kasi ang bilis lang makaluto ng karne at makalambot nito. Kaya ngayon sa darating na Pasko, ito na yung pinaka-the best na pangregalo nyo sa mami nyo. Kaya nga pinatay ko na yung apoy dyan kasi maluluto naman siya ng init sa loob. Naka-pressure cooker lang tayo, mabilis lang maluluto yung gulay natin dito kahit walang apoy na. At ito na nga, sinerve ko na sa partner ko at kain na. Ang sarap nito guys.